Halos wala nang may uwing kita mga mangingisda sa Zamboanga City dahil sa gasto sa krudo. Kaya naman napipilitan silang taasan ang presyo ng tindang isda. Nagbabalik si RJ Rosalado para sa detalye. Isang maliit na motorized bangka ang gamit ni Alcaid Musa sa kanyang pangingisda. Dati nasa 500 pesos lang ang kanyang ginagastos para sa gasolina para sa buong araw na biyahe sa laot. Pero ngayon, umaabot na ito ng humigit 1,000 piso. Kaya halos kakarampot na lang daw ang kanyang naiuwi para sa kanyang pamilya. Tiis-tiis na lang. Tiis na lang. Magagintay na lang magbabang gastos sa Japan. Dahil paglawad. Kung bababa, kung tataas. Tama kung gawa. Ang ilang mga mangingisda mula Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay binabiyahe pa sa Zamboanga City ang kanilang mga huli para dito ibenta. Dagdag sa operational cost ito sa kanila dahil nagtaas na din ang cargo fee ang ilang cargo vessel. Gaya sa cargo vessel ni Robin Sarajan na umaabot na sa 300 pesos ang bayad sa kada kahon mula 250 pesos. Dumoble na rin kasi ang kanilang ginagastos sa konsumo ng diesel. Mula 10,000, sumipa na ito sa 20,000 pesos kada biyahe. Dumoble talaga yun kasi 150 na nga, 140 yung diesel. Times 2 ngayon yung diesel namin. Dahil sa pagtaas ng transport cost, hindi maiwasan ng mga fish vendor na taasan din ang kanilang mga benta. Si Abduhalik Jubdani, 50 pesos kada kilo ang kanyang patong sa mga isdang bato. Pero halos 30 pesos lang daw dito ang napupunta sa kanyang kita. Kasama pa yung labor, kasama pa yung gastos ng arkila dito. Kunti lang makuha namin. Siguro mga 30 pesos lang. Sa pagdeklara ng state of calamity sa Zamboanga City, gagamitin ang 30% Quick Response Fund para mamigay ng ayuda sa mga vulnerable sector at kasama na dito ang mga mangingisda. Sa ngayon, inaayos na ng lokal na pamahalaan ang listahan ng mga mabibigyan ng cash assistance. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.